pahinga-pahinga rin pag may time. Naranasan mo na ba yung may nilagari kang trabaho tapos finally makakapagpahinga ka na? Ano ang pakiramdam pagkatapos? Sense of relief ba na marerewardan mo na ang sarili mo for a job well done? Or anxiety? Kasi alam mong may kasunod itong bagong task. Silipin natin ang scenario sa Mark 6:30-32. Sunod-sunod na miracles ang ginawa ni Jesus ng mga nakalipas na araw. Pati ang disciples niya kung saan-saan nagpunta para magturo at magpalayas ng mga demonyo. Napakarami nilang na-achieve at napakarami pang gustong makakita at makapakinig sa kanila. Sa sobrang hectic ng schedule, halos hindi na sila makakain. Kaya anong ginawa ni Jesus? Niyaya niya ang disciples na magpahinga muna. Ha? Ibig bang sabihin nito, tinakasan ni Jesus ang kanyang responsibilities? Paano na ang mga nangangailangan sa kanya? Tinalikuran na lang ba niya ang mga ito? Kung susundan natin ang kwento sa Mark 6, makikita natin na hinarap pa rin ni Jesus ang mga taong naghahanap sa kanya. Pinakain pa nga niya ang mga ito, mahigit 5,000 tao. Hindi inabandona ni Jesus ang kanyang misyon. Marami pa siyang pinagaling ng mga tao at ginawang miracles pagkatapos nito. Pero hindi rin niya binaliwala ang pahinga. Alam niya na para maibigay ang kanyang best, his body also needs rest. Ganon din ang kanyang disciples at ganon din tayo. Huwag sana tayong mag-guilty kapag nagpahinga tayo after magtrabaho. Si Jesus nga, nagpahinga. Tayo pa kaya? Mahalaga ang time of rest and refreshing para makabawi tayo ng lakas. Kapag sapat ang ating pahinga, mas magiging ready tayong harapin ang ating next big task. Let us pray. Dear Jesus, maraming salamat for reminding me na okay lang magpahinga. Tulungan mo po akong mag-rest at kumuha ng bagong lakas sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Para naman po sa ating application, mga kapatid, subukan mo ang Pomodoro Technique. Take a 5-minute break matapos ang 25 minutes na pagtatrabaho. Ulitin ito ng 4 na beses, then take a 15 to 30-minute break. Humanap ng meaningful things na pwedeng gawin during these times, tulad ng pag-idlip, pag-inom ng tsaa, o pagbabasa ng maikling passage mula sa Bible. Magpunta tayo sa isang lugar kung saan maaari tayong makapagsarilinan at upang makapagpahinga kayo ng kaunti. Marcos 6:31b. Ako po si Eric Tutanyes, nagsasabing, magpahinga ka kapatid. God bless.